Nasa hot seat pa rin si DILG Undersecretary Rico Puno kahit pa sigurado nang tatanggalin siya sa pwesto at ililipat sa ibang ahensya. Sinabi na ni Pangulong Noynoy Aquino na siya ang nag-utos kay Puno na i-secure ang opisina nang yumaong si DILG Secretary Jesse Robredo bago pa nakumpirma na pumanaw ito sa plane crash sa Masbate. May aligasyon na kasama si Puno sa mga iniimbestigahan noon ni Robredo kaugnay na mga diumanoy overpriced na mga baril ng PNP. Ngayon pa lang, may ilan na ring umaalma sa planong bigyan ng ibang pwesto sa gobyerno si Puno. Pero sa lahat ng ito, nananatiling tikom ang kanyang bibig. Hindi pa ito nagbibigay ng anumang pahayag sa media. May report si Cedric Castillo. Si Pangulong Noynoy Aquino na ang nagsabi, posibleng maalis sa DILG si Undersecretary Rico Puno. Pero paglilinaw niya, wala raw masamang tinapay ang Pangulo sa nasabing opisyal. Maaari pang araw alukin ng ibang posisyon sa gobyerno si Puno. Muling naging kontrobersyal si Puno dahil sa pinagdududahang pagtungo niya sa condominium unit ng yumaong si Secretary Jesse Robredo sa kasagsagan ng paghahanap noon sa kalihim. May mga ulat kasing bago namatay si Robredo ay iniimbestigahan nito ang di umano'y anomalya sa pagbili ng armas ng PNP. Si Pangulong Aquino ipinagtanggol ang DILG Undersecretary. As the President, he has to be concerned with the Office of Secretary Robredo. So it was prudent of him to order the Undersecretary to make sure that the office was secure. As far as we know, the order was given to secure the offices and to make sure that nothing is touched there. And I think that was made very, very clear na yun po naging instructions po ni Pangulo. And there was no program. Ayon pa sa Pangulo, maaaring nagkusa na si Puno na pumunta sa kondo ni Robredo kahit opisina lang ang kanyang pinase-secure. Si Justice Secretary Laila De Lima nagsalita na rin sa issue. Nabanggit daw sa kanya ng staff ni Robredo na pumunta nga si Puno sa kondo ng yumaong DILG Secretary. Nagpunta rin daw doon si De Lima isang araw matapos ang pagbagsak ng eroplano ng kalihim at sa hiling na rin daw ng asawa nitong si Attorney Leni Robredo. Siya raw ang tumawag kay Pangulong Aquino para ipaalam na may mga sensitibong dokumento si Robredo na dapat i-secure. A staff of Sec Jess mentioned about may mga sensitive documents, confidential documents, kailangan sigurong i-secure. So I reminded the President about it as an act of prudence and vigilance. Given the assignments of Secretary Jess na may mga iniimbestigahan, it would be very prudent and it would be just proper that those documents be secured wherever they are, whether in the offices or in the condo. Tumanggi na si De Limang sabihin kung inutusan siya ng Pangulo o kung may sinabi sa kanya ang Pangulo na may uutusan ito para siyang kumuha at magtago ng mga nasabing dokumento. Ang mga nakita raw ni De Lima na papeles mula sa kondo ni Robredo, sinil niya at pinirmahan. Handa naman daw ang DOJ Secretary sa anumang investigasyon. Nagsimula lang naman ito dun sa suggestion ko nga o sa reminder ko kay Presidente. At that time, it was just parang automatic ko lang naisip yon, lalo na binanggit din dong staff na meron talagang mga investigasyon. So I thought with that very, very untimely and shocking accident na biglang nawala si Secretary Jess, I thought that, it behooves us to really undertake necessary safeguards. If sensitive matters are being investigated by someone like Sec Jess, and he has that position, you can never tell. Yung mga unscrupulous elements might resort to things like that. Sa Biyernes, sisimula ng Senado ang investigasyon nito hinggil sa issue. Pero ngayon pa lang, hindi na pabor si Senator Miriam Defensor Santiago na mabigyan pa ng ibang pwesto sa gobyerno si Puno sa gitna ng kontrobersyang kinasasangkutan nito. Puno was guilty of plain discourtesy or unethical conduct. It would have been very easy to get on the phone with Mrs. Robredo Inagad, ask, can I please have your permission to go there? If a person is under investigation, although he enjoys the presumption of innocence, still, he should not be rewarded for prior
office where he is surrounded by controversy until these controversies are cleared up. Kilalang malapit na kaibigan at shooting buddy ni Pangulong Aquino si Yusek Puno sa di umunoy dalawang paksyon sa palasyo, kabilang si Puno sa Samar Group. Palay naman ang grupo ni na Secretary Mar Rojas at Robredo. Pero pinabulaanan ni Rojas ang sinasabing hidwaan sa loob ng Malacanang. So bakit may issue ngayon na dati wala namang issue? Palagay ko baka mga haka-haka, imahinasyon at gawa-gawa lamang ito ng mga gustong magtanim ng intriga o kung ano pang mga issue dahil makatagumpay ng administrasyon ni Pangulong Pinoy at naghahanap sila ng paraan para sirain ito. Cedric Castillo, GMA News.